Si Marilu Bakang ng Calbiga, Samar. Yan. Bago po yung ating TNVS driver ha. Na si Kasi nga Enrico. po marami-rami itong ating gustong pong balikan ng mga kwento. Yes. Pero kasi po itong si nanay, waiting na po kami para doon sa kanya sana pong operasyon, sa kanya pong artificial eye. Ano ba ang latest sa kanya? Eto na nga mga kapatid, ito po kasi nakausap natin unang-una noong September 11, ngayong taon po yan. At nung time na nakausap po natin siya, 8,000 piso po ang naipadala agad para sa kanya. September 16, kinausap po natin ulit si nanay, nakahalikom po tayo ng tulong galing sa ating mga Happy Anonymous. Umabot naman po ito ng 30,000 pesos. Kasi nga that time po, nagsabi siya na ang turing daw sa kanya noong pong espesyalista po sa mata na taga Calbiga, Samar, Yes. maghanda ka ng mga 30,000. Oo. Siya po ay nagpunta ulit doon at muling kinausap po si doktora. Sabi nga ni doktora, sige pagtulungan natin yan. Total naman may tumutulong sa iyo. Oo. So maghanda raw po ng 30,000. Pero kailangan niya ng CT scan muna. Ayan, natulungan na po siya ng ating mga kasamahan dito sa News 5 at ng DSWD para po sa kanyang pagpapa-CT scan. Yung CT scan po malalaman nga kung ano po ang actual na sitwasyon doon sa kanyang mata at kung ito ho ba ay magiging simple lamang na operasyon, etc. Yan. Yung pong CT scan na yan, sa halip po na gumasta pa po tayo, Libre na. sabi nga po natin, puntahan natin ang gobyerno. Naman. Kasi meron po naman doong isang ospital na maaari pong gamitan ng pera ng gobyerno. Oo, sa halip na ninanakaw. Teka lang, nasa happy hour na tayo. Mamaya ulit. Mamaya, yan ka na naman eh. Ayun na nga mga kapatid. Ngayon po meron siyang update sa atin. Sa mga nanonood sa atin dito po sa RPTV, maging sa 1PH. Makikita niyo po yung litrato ni nanay. Annotate ko po para sa mga nakikinig ng radyo. Hawak niya po itong pera ngayon na unang naipadala natin sa kanya. Ngayon, meron pa po tayong 27,500 dito. Bago natin kausapin ulit si nanay, tignan muna natin itong mga larawan na meron po tayo dito. Kanina nakita nyo na po yung patunay na siya po yung nagpa-CT scan na. Natulungan nga po siya ng DSWD dyan sa kanilang area. At ngayon, tignan natin kung ipapadala na ba ngayong araw itong 27,500 na bigay po ng ating mga Happy Anonymous. Si Happy Mega, si Happy Classmate, si Happy Staff, Happy Attorney, isang bagsak 15,000 piso. Maging si Happy Daddy, Happy K, at si Happy Davaoenyo. So ito mga kapatid. Sige, so ito ho, atin lang aalamin kung ano po ang sinasabing rekomendasyon ng doktor, espesyalista po na kanyang nakausap. Hindi kasi ito pwedeng gawin dito po lamang sa maliit na klinika sa kailangan ospital talaga. Sa Calbiga. Sa Calbiga, Samar. Opo, ito po ay nagtungo pa siya, I think, sa Tacloban City para po dito po sa kanya pong pagpapakonsulta. Ito, katanungin natin. Nasa linya ngayon si Nanay Marilu Bakang. Nanay, mo pa yung aga? Good morning po, Sir Ted. Good morning. Hello po. Kumusta ikaw? Mabuti naman po. Nandito po ako sa Everance po, Sir Ted. Nagpa-check up sa anak kong may problema. Nataon naman, nandiyan kayo sa Eastern Visayas Regional Medical Center, diyan sa Tacloban. Opo, nanay? Yes po, Sir. Oo, nasa Tacloban po kayo kasi sino may sakit? Si Lute, yun may depression po. Yung may depression mong anak na binilhan mo ng gamot nung una. Okay, sige. May check up man siya, 2 years na yan ngayon. Sige. Pwede ka bang kausapin? Sige po, Sir. Okay lang po. Sige. So, meron ka ng CT scan, tapos natanggap mo na. Magkano yung natanggap mo nung una, ha? Na napadala sa'yo? Ano yon? 8,000. 8,000 pesos. Yes. Okay? Tapos may pamasahe nga 2,500. So 10,500 na. Tapos may DSWD nga 10,000 yung pang CT scan. Yan. Amen. Okay, sige. So yung 2,500 ibinigay sa iyo para panlakad mo, pamasahe, papunta ng CT scan mo. Okay? Sige. So klaro yan. Okay. Ano ang sabi ng doktor? Pwede ba natin ng paoperahan yung iyong mata na kamo ay lagi nagluluha at kailangan lagyan ng artificial eye, nanay? Ganang Sir Ted, nag-design na lang po ako. Kasi construction daw yon. Ayoson kay may hindi na ayos. Pero Sir Ted,
ayaw ko na po magpa-opera dahil ikaapat ko ng opera ito. Mabinat lang ako, sir, kasi mahirap mag-opera. Hindi pa madadala sa dalawang operasyon po. Mahirap, sir, paano na po ako? Oh, pagod na si nanay kasi nga pwede ba niyong ipaliwanag ulit ano ba nangyari sa inyong kaliwang mata? Ba't nabulag? Ano ito? Sumakay ako kay mag-apply ako ng trabaho. Ang bus na sinakyan ko nawala ng brake. Tapos ang mata ko na islas ng fiberglass. Hindi man pwede na hindi tatanggalin kaya nananapon sa kabila. Kaya pinatanggal ko na lang. Oh, saan na-aksidente yung bus nanay at kailan nangyari ito na nawalan kayo ng mata? Ano, June 22, 1998 pa ito. Natanggal din ito December. So 1998 pa po ito. Mayroon po ito dati na artificial eye pero nahulog po kasi matanda naman ako. Na luluwag na. Oh, kawawa naman si nanay. Nag-a-apply kayo ng trabaho, na-disgrasya yung bus, yung pong siguro bintana, yung fiberglass tumama sa mata ninyo, kaya nabulag kayo. And then, go ahead nanay. Kasi ano yon, ang whole bus, 45 kami na ospital yon, ako lang ang grabe. Oh, 45. Saan banda na aksidente yung bus nanay? Doon po sa may Lumbog, Diplahan, Zamboanga del Sur. Nandoon kayo sa Zamboanga. Anong trabaho nyo doon dati? Taga doon po ako. Dati nagtatrabaho ako kung ano-ano lang po. Dati nagtiteacher ako, 10 taon. Nagkakasakit po ako ng hepatitis. Nag-resign ako. Tapos nagtrabaho na lang ako yung kahit ano sa opisina. Yun, pinareport ako sa angkol ko kaya para makatrabaho. Hindi man ako nakarating. Hospital man ang naratnan ko. Oh, nanay, ang taga-Kalbiga ang asawa nyo, si tatay? Opo. Pero nagtrabaho siya doon sa barko. Tapos umuwi na dito kami. Opo, kaya dyan na kayo naglagi ngayon sa Kalbiga. Kaya ang trabaho nyo ngayon ay magtuba. Magbenta kayo ng tuba. Opo, yan ang hanap buhay niya po. Nagbenta ng tuba. Kasi magsasaka po kayo itong inyong mister. Pero kayo ho'y nakapagtapos ng pag-aaral sa Zamboanga? Dati, nakatrabaho ako 10 taon. Nagkakasakit ako ng hipa. Pinresign na lang po ako kay Lilo man. Nakala ko din ako gumaling. 1 taon po ako nga napapagaling. Opo, sige. So ngayon nanay, ang sabi po ninyo, ayaw nyo na po na magpa-opera kasi ang sabi ng doktor, reconstruction na naman, operahan na naman po yung mata ninyo bago maglagay ng artificial eye. Opo, sir. Natakot na po ako, sir. Oo, naintindihan namin nanay. Kumusta ho naman yung inyong isang mata? Nakakita ba ng maayos? Kumusta ito? Hindi ba malabo? Hindi, sir. May gamot naman po, sir. May vitamins na iniinom ako. Nagresita po sa akin. Pero yun ho bang ibinigay sa inyong 8,000, nagamit nyo rin ho ba ito para sa inyong salamin? Oo, mayroon akong salamin. Yung 3,000 sa salamin. Yung 2,000 binili ko yan. Okay. Gamot ni Loti. Ang 3,000 binili ko yung sabi mo isang sakong bigas at mga ulam. Okay, sige. Sa nanay ganito, kung ayaw nyo na po, walang problema nanay ha, kasi yan po ang talagang inyong desisyon. Ano? Dapat talaga igalang natin yan kasi kayo po yung ooperahan eh. Nanay, opo, meron pa ho kayo sa amin dito na 27,500. Okay? Opo, ito po ay pinag-ambag-ambagan para nga sa inyong artificial eye. Pero ngayon po, ito'y aming ipapadala sa inyo. Sa inyo po ito. Sa inyo po balak gamitin? Ano lang po, ibibili ko na lang ng yero sa atin namin dahil mga sila na yun kasi binigay lang yun sa akin sa pari doon yung time na totally damaged kami. Kaya hindi man kasi ang binigay sa gobyerno na 30,000 pambahay. Kayo biktima ka ng Yolanda? Hindi, yung Ruby, totally damaged. Mesa na lang po ang naiwan sa amin. Ito yung Mesa na lang po. litrato. Ito yung bahay nyo ngayon. So, kinakailangan nyo paggawa yung bubong. Oo. Ang bubong, ang tira, akin na lang ipapatsing dahil mahuhulog na yung mga hollow block. Kasi naglilinog man.
palaging naglilinog na tractor. Kaya hindi naglilinog, ko na lumilindol, kaya nagkakabitak-bitak ang inyong, naglilinog, no? So, naglilindol dyan sa inyo. O, sige. Okay, sige. So, nanay, uuwi kayo ng Kalbigan ngayon pagkatapos dyan sa EVRMC. Yes po, uwi kami pagkatapos ng check-up dyan sa psychiatrist. Okay, sige. So, nanay, may pamasahe po kayo? Okay naman kayo? Meron po. Nag-save lang po ako yung tira sa DSWD. Sige. So nanay, ganito ha. Opo, kapag kayo nakauwi, magmensahe po kayo sa aming staff dito. Gagawa kami ng paraan paano maipapadala sa inyo itong 27,500. Gamitin nyo po sa gusto ho ninyong gamitan. Bigyan nyo ho kami ng update. At kung sakasakali po na baka kailangan nyo pa ho ng tulong, magsabi lang kayo nanay. Okay? Yes po, sir. Mamaya pa kami makauwi, sir. Mga pila pa po. Bawin hapon, sir. Oo, naintindihan na. Mahaba ba pila? Hindi naman masyado, sir. Pero may pinapakuha pa. Nagre-renew ng hospital card. Nagre-renew pa kami dahil ang amin doon, yung dati pa. Opo. Kasi nga 2 years na po hindi nakapagpapacheck up ang inyong anak dyan po sa EVRMC. Opo, yan Every po. 3 months man po ang schedule niya. Opo, sige. So nanay, abangan niyo po yung aming tawag po sa inyo ng aming staff para po sa pagpapadala ho namin ng 27,500. Okay, nanay? Yes po, sir. Pasalamat kayo nanay ha kasi po tuloy po ito. Ano ho ito? Ito po ay para sa inyo mula po sa mga nagmamahal po sa inyo nanay. Salamat po nanay. Pasalamat kayo nay. Salamat po sa nagbibigay sa akin ng tulong sa mga anonymous nagbibigay sa akin. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa iyo, Sir Ted, Daddy Chat na natulungan niyo ako. Malaking tulong po yun dahil na-check up din ang mata ko. Ako lang po ang nag-decide kasi takot na ako po magpa-opera. Opo. Salamat na marami po sa inyong lahat. Opo. Salamat din po nanay sa inyo pong inspirasyon na ibinibigay po sa aming lahat dito. God bless you at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po nanay. Thank you very much. Salamat Sir Ted. Opo. God bless. 65 years old, Mari Lubakang ng Kalbiga, Samar. Maganda itong kanyang visuals nung ating siya unang makilala. Yes. Yung iniikot niya tayo doon sa kanilang taniman, sa kanilang pong bahay, etc. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!